Good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, ano ba ang kinakain mo? Ano ba ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago po basahin ng talata, tayo po yung manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob nyo sa amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Papasukin niyo po sa amin ng iyong presensya upang sa ganun po ilubos namin maunawaan, maintindihan po ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, ano ba ang kinakain mo? Meron tayo isang talata sa araw na ito. Ang ating pong babasahin ay may pagkatalinhaga, kaya pakinggan po natin maigi. Babasahin ko na po ang talata ay nasa Lucas chapter 4 verse 1 to 4. Verse 1. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang 2 at sa loob ng 40 araw ay tinuksyo at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. 3. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. 4. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, ng ating pong Panginoong Hesukristo ay 44 araw na hindi kumain. Tinutokso po siya ng dyablo, pero hindi po siya nagpatukso at inuutusan pa po siya na gawing tinapay ang bato. Ngunit ang isinagot ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ano po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo? Ang kailangan po natin, ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa kautusan ng ating Diyos amang nasa langit. Sumampalataya sa ating Diyos amang nasa langit at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pakainin po natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo na nababasa po sa Biblia. Mga kautusan ng ating Diyos amang nasa langit na mababasa po sa Biblia.
pinatitibay po sa nabasa nating talata na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi po sa mga nakakain natin dito sa sanlibutan, isda man, karne man, prutas man, kung ano mang mga masasarap na pagkain, masarap man o hindi lang po sa tinapay nabubuhay ang tao. Pinagtitibay po sa talata na kailangan po natin sumampalataya, sumamba sa naglikha sa atin na walang iba kundi ang ating Diyos Amang nasa langit, at manalig, magtiwala sa mga aral na inaiwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Brother and sister, dahil sa pinakamahalaga ay makasama po tayo sa kaharian ng ating Diyos Amang nasa langit. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag po tayong manawa, makinig every Sunday na aking pong binabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan na nagbibigay gabay, kontrol at kaalaman sa atin dito sa sanlibutan. Brother and sister, magtatapos na po ang ating topic. Tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Diyos Amang nasa langit, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.